Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. And today's video po, usapang transitional coin po tayo. So meron po tayo dito 1 peso coin. At ito po ay taong 2003. Yan, at bakit ba nasabing transitional coin ang taon na ito? Yan po ang isa sa mga aalamin natin sa video na ito. Yan, marami po tayo ditong year 2003. Yan guys. So alamin na rin po natin, i-review po natin ang counting features nito, at i-review na rin po natin ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So magkano na kaya ang kasalukuyang percentage nito at ang price appraisal nito? Yan po rin ang malalaman natin basing po sa palagi nating ginagamit na website na n.numista.com. So usapang transitional coin po tayo ngayon guys, year 2003 po, na 1 peso BSP series po ang ating pag-uusapan. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan, at welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po, ang pag-uusapan po natin ay ito pong 1 peso coin BSP series po na year 2003. So usapang transitional coin po tayo for today's video. At bakit nga ba tinawag na transitional coin itong year 2003? So sa mga baguhan pa lamang dyan sa coin collecting, alam naman po natin na from time to time po meron po mga bagong subscribers po na nadagdag dito sa ating channel. And as of the moment po ay meron na po tayong 23k subscribers po. So maraming salamat po sa inyong lahat po sa pagtitiwala dito sa ating munting channel. And mostly po sa mga baguhan pa lamang po dito sa coin collecting ay hindi pa po alam kung bakit tinawag po na transitional coin itong 1 peso na year 2003. So dito po sa coin industry po, kapag ang isang barya po ay tinatawag na transitional coin, ay may iisang mint year po na binago po ang composition at ang hugis po ng isang barya, pero magkapareho po ang kanilang mint year. Yan po ay tinatawag po na transitional coin. And either po kung binago man ang kanyang hugis or ang kanyang composition lamang, yan po ay considered pa rin po as transitional coin. So dito po sa BSP series na 1 peso year 2003 ay binago po ang composition ng barya. So same lamang po ang kanilang hugis, pero po yung composition po niya ang binago. So from non-magnetic po ay ginawa pong magnetic. So meron pong year 2003 na magnetic, at meron din pong year 2003 na non-magnetic. So kaya po tinatawag po na transitional coin itong ating year 2003. So of course kailangan natin gumamit po ng magnet para po matukoy natin kung alin ba sa mga baryang ito ang non-magnetic at magnetic, kasi marami po tayo ditong year 2003. Yan guys. So ito po yung mga nahanap natin, at alamin po natin kung ano ba or alin ba dito. Sample ito po guys ay magnetic. So sa ano po dito po sa BSP series po na 1 peso, from 1995 po hanggang year 2003, yan po ay non-magnetic. And from 2003 naman po hanggang sa last mint year po dito sa BSP series na year 2017, yun naman po ay mga magnetic. So dito guys, sa case ng year 2003, meron pong magnetic at meron din po dito na non-magnetic. At mayroon pa pong pangatlong variant, yun pong frosted. Yan. So marami po tayong mga magnetic dito guys. Yan. So bago po natin siguro natin tukuyin to, i-review po muna natin ang kanyang overs at ang kanyang reverse. Yan guys, sa mga baguhan pa lamang dyan. So dito po sa kanyang overs po or sa kanyang harapan, naka-highlight po dito ang portrait ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal, facing right. At sa katapat po ng kanyang portrait, makikita natin ang 1 peso na denomination. Sa ilalim po ng denomination, makikita natin ang pangalan ni Dr. Jose Rizal. At dito po sa pinaka-bottom, makikita po natin ang kanyang year of mintage, at dito po ay year 2003. At dito naman po sa ilalim ng shoulder po ni Dr. Jose Rizal
ay makikita natin dito ang mint mark. So ayan guys, yung maliit. At dito po sa bandang itaas makikita natin ang nakasulat po ng paikot na Republika ng Pilipinas. So ayan po ang makikita natin dito sa kanyang obverse or dito po sa kanyang harapan. At dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse. So dito po sa kanyang reverse guys, naka-highlight po ang dating silyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po sa ilalim makikita natin ang 1993 na taon. Ito po ang taon po na na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito sa gilid makikita natin nakasulat po ng paikot ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito naman po sa loob makikita natin ang inner circle. Sa loob po ng inner circle makikita po natin ang cogwheel. Yan itong gear. Ito po ang tinatawag na cogwheel. Yan pong may mga ipin. At sa loob naman po ng cogwheel, dito po sa upper portion, makikita natin dito ang araw at bundok. And sa ilalim po na portion po dito sa cogwheel, makikita naman po natin dito ang sagisag ng watawat ng Pilipinas na may araw at may tatlong bituin. So ayan po ang napakaloob po dito po sa kaniyang obverse. At dito po sa kanyang reverse. So dito po sa ating 1 peso na BSP series. And as I said po, magkapareho po ang kanilang hugis at ang kanilang design. Ang binago po lamang dito ay ang composition. So from non-magnetic ay ginawa pong magnetic itong year 2003. Kaya po nasabi or tinawag po na transitional coin. Yan guys, so ito ay non-magnetic. Yan. Kung pansinin nyo po, parang magnetic guys. Napakaganda pa po ng condition. Pero ito po ay non-magnetic. Yan, itabi po natin yung mga magnetic. Yan, ito rin po ay magnetic. Ito naman magnetic. Yan, so konti lang guys ang non-magnetic. Yan, magnetic. Actually, may tatlong uri po itong year 2003. Meron pong non-magnetic, may magnetic, at may frosted magnetic. Yan. So isa lang yata yung ano natin 2003 na non-magnetic. Yan, isa lang guys, isa lang ang non-magnetic na year 2003. Kala ko dalawa to. Check na natin. Magnetic, 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 magnetic. Isa lang talaga guys. Yan. Ito guys, dalawa. Meron tayong dalawang non-magnetic. Yan. Kasi ito yung mga nahan ko po kasi nung una pa. Kaya alam ko to, dalawa talaga ang non-magnetic. Yan, nalaglag pa yung isa. So yun guys. So tignan natin yung non-magnetic natin. Napakaganda pa na ang kanyang condition. Yan. Kung tignan natin, parang magnetic guys. Oh, yan. Parang may cartwheel luster pa. So, non-magnetic. And punta naman tayo dito guys sa magnetic kasi may dalawang uri din po itong magnetic. Merong frosted. Yan, ito guys, frosted. Ito ay yan, hindi frosted. Ito guys, and hindi frosted, may luster lamang, may luster. Yan, ito ka frosted to frosted. Ito guys, ito ay frosted rin. Ayan, yan, lalo na po ito frosted. Yan, and maya maya i-check natin sa Numista ang kanilang record guys. Yan, so frosted. Medyo mahirap din po kasing tukuyin ng frosted at hindi. Yan. Frosted. And lastly, frosted. So guys, meron tayong 7 pieces na frosted. May 3 na magnetic na hindi frosted at may 2 non-magnetic. I-check natin guys dito po sa Numista ang talaan nito guys. Yan. Unahin natin dito sa non-magnetic. Yan. So magkano na kaya ang value nito? Diretso na tayo agad sa year 2003, last mint year sa non-magnetic.
Yun guys, so ang kanyang kasalukuyang percentage po ay 21%. So medyo malaki pa naman po. Pero dito sa kanyang price appraisal, kompleto po dito sa non-magnetic na year 2003. So sa good condition, sa very good at sa fine condition, 8.10 pesos po. Sa very fine, 12 pesos. Sa extra fine naman ay 13 pesos. At sa kanyang almost uncirculated ay 23 pesos. Sa kanyang uncirculated na condition rin po, 23 pesos po ang kanyang current price appraisal dito po sa non-magnetic. Yan, so not bad. So 1 peso na non-magnetic year 2003. Punta naman tayo guys sa magnetic. Yan, so unang mint year to guys. Yan guys, year 2003 to year 2017. Yan po ay magnetic. So punta tayo guys dito po sa year 2003. Yan. So may dalawang uri nga po. Meron pong normal letters na yun, ito po yung magnetic na normal. At meron pong normal letters na frosted. So dito po sa normal letters na non-frosted, 9% po ang kanyang kasalukuyang percentage. At ang kanyang price appraisal po dito sa good condition, 9.7 pesos. So hindi kompleto. Sa very fine condition, 14 pesos. At sa kanyang extra fine na condition ay 30 pesos. So ayan guys. At dito naman po sa frosted ay hindi po umabot ng at least 1% man lang ang kanyang kasalukuyang percentage. So 0.9% po ang kanyang percentage. At ang kanyang price appraisal naman po sa kanyang extra fine ay 10 pesos. At sa kanyang almost uncirculated ay 20 pesos. So medyo maliit po dito sa frosted na variation nitong year 2003. So again, kapag meron po kayong year 2003, maganda rin po ang mag-collect nito kasi ito po ay transitional coin, part of the history po ito. So from non-magnetic ay binago po, naging magnetic na po ang ating 1 peso BSP series. So yan guys, ang ating update dito po sa year 2003. Again, kapag kayo po ay magbebenta, ay depende pa rin po sa usapan ng buyer at ng seller. At yung numista po ay guide lamang po natin para po magkaroon po tayo ng idea. And ang final say naman po ay usapan, depende po sa buyer at ng seller. So ayan lamang guys, at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.